Imbes na baboy, karne ng manok naman ang gagamitin natin ngayon sa igado. Sa totoo lang, mas nire-request na nga itong chicken igado ngayon dito sa bahay. Unang gagawin dito, ihanda mo na mga gagamiting karne. 2 piraso ng buong chicken legs to, yung wala ng buto. Tanggalin ko lang yung balat. Sunod nang ihanda, itong mga balon-balunan ng manok. Nalinisan na nga ito sa palengke, pero lilinisan ko pa rin dito sa bahay. Ganyan lang oh, kaskasin lang at tanggalin yung mga madudulas at maduduming parte nito. Sunod nito, ihanda na ang atay ng manok. Ihiwalay lang lahat ng puso nito. Matapos ngang mahugasan at mapatiktikan ng mga karne, timplahan na natin to. Ito na yung chicken legs. At dahil nga sa igado, kaya pahaba ang hiwa nito. Ganon din na pahaba ang pagkakahiwa nitong balon-balunan ng manok. Ito namang puso ng manok, hinati ko lang sa gitna ng ganito. Para naman, madali nang linisin at tanggalin lahat ng namuong do sa loob nito. Maglagay ng 2 piraso ng dahon ng laurel, 1 kutsaritang paminta, 1/4 cup ng toyo, 1/4 cup din ng suka. Nagdagdag nga pala ako dito ng toyo at suka. Di na nga lang nakuhanan sa camera. Sangkapan din dito ng 1 tasa ng sibuyas at haluing mabuti. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng 30 minutos sa room temperature. Sunod ng timplahan dito, itong atay ng manok. Ganon din, napahaba ang pagkakahiwa nito. Sangkapan nito ng 1 kutsara ng suka at 1 kutsara ng toyo, 1/3 ng kutsara ng paminta, at haluing mabuti. Saka na ito hayaang maibabad sa mga rekado ng 10 minuto sa room temperature. Ngayon, gawa muna tayo ng atswete oil. Magpainit ng mantika. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Ilagay na ang mga buto ng aswete. At pag napainit ng mantika, yung ganyan na yung itsura nito, agad nang isarang apoy. Pumapait kasi yung aswete oil pag nasobrahan sa luto. Tanggalin lang ang mga buto ng aswete pag nakuha na ang gustong kulay ng mantika. Ngayon, magpipirito na tayo at magigisa. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Magpainit lang ng mantika, saka na ilagay ang carrots. Gisa-gisahin ito ng 1 minuto. Sunod nang ilagay ang bell peppers. Halu-haluin lang hanggang sa maamoy na ang bango ng bell peppers. Yan no, mabango na. Ngayon, pwede na itong hanguin, saka na itabi. Sa kaparehas na pinaglutuan, lutuin na rin dito ang atay ng manok. Patiktikan ito sa strainer at itong sabaw na pinagbabaran, itapon na to. Gisa-gisahin lang ang atay ng mga nasa 3 minuto. O kaya naman ay hanggang sa ganito na yung itsura nito. Saka na ito hanguin, patiktikan sa strainer at itabi. Nalinisan ko na nga pala itong kawali. Buksan na nga po sa medium setting. Gagamit tayo dito ng aswete oil, pampirito sa balat ng manok. Ito yung mga balat na tinanggal sa hita ng manok kanina. Lulutuin ito hanggang sa mapalutong at mapagmantika na ang balat. Pagka nga ganyan na ang pagkakapirito nito, ilagay na ang bawang. Halu-haluin lang, lutuin hanggang sa tostado na ang bawang. Ilagay na ang sibuyas. Patuloy lang itong halu-haluin, gisa-gisahin. At pag naamoy na ang bango nito, ilagay na itong mga natimplahang karne ng manok. Pero patiktikan muna ito sa strainer bago ito ilagay sa lutuan. At dahil nga sa paglalagay ng maramihang sangkap, kaya gumamit na dito ng malakas na setting ng apoy. Patuloy lang itong halu-haluin. Lutuin hanggang sa hindi na mukhang hilaw yung itsura ng karne. Ngayon, pwede nang ilagay yung pinagbabarang sabaw nito. Saka na ito hayaang kumulo. Pagkakulo, maglagay na ng tubig. Takpan at pakuluin ulit. Saka na ito patuloy na lutuin sa pinakamahinang apoy ng 20 minutos. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang karne. Matapos nga ang 20 minutos, yan na oh, malambot na ang puso at balon-balunan. Ito ring hita ng manok. Yan oh, malambot na. Ilagay na ang siling labuyo at chicken powder, durog na paminta at liquid seasoning. Patuloy lang ang pagluluto hanggang sa mapalapot na ang sabaw. At dahil nga sa nagpapalapot na tayo ng sabaw, kaya gumamit na dito ng malakas na apoy at hindi na rin ito tatakpan. Tikman para maihusto ang lasa. Naimas yun. Ilagay na yung mga nalutong atay kanina. At lutuin pa ito ng 3 minuto. Yan na oh, nasipsip na ng atay yung sabaw. At medyo nagmamantika na rin ito. Ilagay na yung mga napiritong carrots at bell peppers kanina. Halu-haluin at lutuin na lang ito ng 1 minuto. O, nakaluto na tayo. Ready to serve na to.